Mga dudes, kumusta? Nagloko yung SD card ko. Video ako kanina kung paano ko ginawa to. Ito. Kung paano ko inassemble to. Kaya lang, yung nga nagloko yung SD card, unavailable to view. Anak ka lang. So, explain ko na ng mga dudes kung paano to ginawa. Kung paano ko ginawa. Ito, pakalat pa ako dito mga dudes. Kasi, kakatapos ko lang. Tapos yung i-check ko na yung video, wala na. Unavailable to view. So, pakita ko na ng mga dudes kung paano to. So, simple lang naman itong mga dudes. Plywood lang na manipis. Tapos, ini-screw ko itong mga kahoy. Itong kahoy, yung size na, nasa 3/4 inch. Nasa mga 3/4. Ingat lang. 3/4 inch yung size ng kahoy. Ito, madali lang itong mga dudes gawin. Kung anong available na materials dyan sa bahay nyo, sa lugar nyo. Plywood lang naman to, tsaka kahoy. Tapos ini-screw ko to dito. Ito, naka-screw. Tigda dalawang screw. Tapos ito yung size ng kahoy. Actually kahit hindi eksaktong pareho. Ito 15 inches din ginawa ko. 15 inches. Ito dito sa kabila 15 din. Ito mahaba to. Yung size nito kasing size din ito ng 17. Ito 17 inches. Nakuha ko itong mga doon sa basurahan. Pinagtatrabuhan ko na restaurant. Tapos doon ko na pinutol sa restaurant. Kasi hindi ako pwedeng magkalat dito ng sobra kasi pagalitan tayo ni Commander. So ganito lang, simple lang. Tapos yung size nito, ito actually 4 inches. Pero mas maiksi na to siya sa 4 inches mga dudes kasi pag isasakto ko na siya ng 4 inches ganito, pag nakasakto siya ng 4 inches baka umangat to siya, baka nakaangat. So ayaw kong nakaangat siya mga dudes kasi pag ipipress siya na nakaangat baka masira itong plywood. Dapat nakababa siya. Baba to siya ng mga ilang millimeter. Ito. Tapos hindi ko siya nilagay sa gitna yung paa. Ito. Kasi baka may mga gamit ako dito. Ilalagay during nagpipress. Para hindi matamaan yung mga gamit. May cutter ba o gunting ba. So dito ko siya. Medyo dun sa gilid. So kaya yan siya mga dudes. So kaya ito siya medyo maiksi. Para hindi masira yung plywood. Kasi pag ipipress siya tapos nakaangat, baka masira. So lang to, baba ng konti. So ganun lang mga dudes. Ito, niliha ko na din to. Niliha ko sa gilid. Tapos ito, share ko sa inyo mga dudes yung original na ko dito. Yung original na idea ko. Ang original na idea ko mga dudes,
pag ito nasa proper position, dapat to nakaganto eh. So ito lang yung area ko na pwedeng lagyan ng malagyan ng heat press. Dito di ako pwede maglagay. So nakaganto yung heat press ko. Pero pag sa normal na yun siya, position, nakaganto. So pag ganon, yung idea ko, dapat mahaba na ang gusto ko sana mahaba na plywood hanggang dito. Yung parang dalawang size ng ganito. Sobra pa. Kasi para pwede ako maglagay ng dalawang t-shirt. Yung isa nagpe-press, yung isa magsi-set up dito. Tapos tapos na dito, tapos na ma-press, angat. Tapos yung isa dito na ready na, tulak ko na lang. Tapos press, tapos tanggalin yung tapos na, tapos magsasalang na naman ulit ng isa. Tapos ito, tapos na din mag heat press, angat, hilahin ko na lang. Tapos heat press ulit, tanggal. So ganun sana ang idea ko. Pero ito yung area ko. So ito yung ginawa kong area. Ito yung pumasok sa ko. Sa isip ko na ganito lang muna. Soon siguro pag uwi ko sa Pinas, ganun yung gagawin ko. Para dire-diretso yung heat press, pagpipress ng t-shirt. So ganito lang mga dudes, simple lang. Tak. I-align ko lang ito. Yan, naka-align naman to. Tapos sample tayo ng isang t-shirt. Example ito. Pak ganun. Diba ganyan. Pero pag may ipipress ako, hihilahin ko to ng konti. Kasi to medyo tumatama yung t-shirt dito sa pader. Ang liit ng area ko eh. Tapos lagay ng design. Tapos yun, tulak. Pop. Tapos press. Tak. Tapos hila. Ganun lang. Tapos pwede ko to siyang lagyan ng dito sa gilid. Ito parang vinyl na tape. Lagyan ko nga. Shucks. Ano sa tingin nyo mga dudes? Okay lang ba? Align ko yung mat. Voila.
So, yun lang mga dudes, no? Kung may natutunan, alam na this. So, hanggang dito na lang. See you soon.